Pip. So, happy Wednesday. Market update tayo for today. Okay, August 6, 2025. So, first, sa news muna tayo for today. Okay, so, ay nakita naman natin. Filter muna natin. Okay. So, for today, Wednesday, NZD lang yung may news. For USD, wala namang news. Okay? So, for today, wala tayong news. Yung mga high impact news. So, start tayo for gold. So, pwede natin to today or by this week. Yung mga potential na position. Okay? So, start for gold. Ayan. So, for higher time frame, 1-day time frame, nasa sideways move pa rin tayo. Pero last week, Friday, nag-end tayo ng aggressive bullish candle yung binigay. Kaso nga lang, dalawang araw na nagkaroon tayo ng indecision candle na wala ng volume. Hindi nasundan kaagad yung itong aggressive bullish candle. So, sa ngayon, neutral tayo kay gold, pero we'll see kung ano yung pinapakita sa mas lower time frame in case na meron ba tayong magiging position today or for this week. Okay? So, for 4-hour time frame, focus tayo dito sa current na binigay ni market. Kasi ito yung current na iti-trade natin. Ayan. Okay? So, dito sa part na to, ito yung last na naging volume ng sellers na binigay ni XAUUSD. And ngayon, currently nasa pullback siya, pero yung pullback niya, medyo volume for buyers. Ito. So, try natin, gamitan ng feed to measure if potential pa rin bang pullback yung pinapakita niya. So, makikita natin, no, nasa golden ratio tayo ng feed, 0.6, and itong level na to, ito yung resistance level din, yung part na to. Yan. Ito yung naging resistance level. And kung mapapansin naman natin din, walang masyadong reaction. So, may chance na pwede niyang i-retest itong zone na to. Okay? So, yung target natin is itong resistance na to. Kasi walang masyadong reaction nung pumunta siya sa golden ratio ng feed. Resistance. So, volume for sellers, ngayon, nasa pullback tayo kasi yung pullback niya, medyo volume din. Kaya potential, magkakaroon tayo ng invalidation ng volume na to for sellers. Kasi overall, momentum pa rin talaga ni gold is uptrend. Nasa sideways lang siya ngayon. Okay? Makikita natin. So, today, ang mga potential na pwede nating antay na level for long position kasi nga itong part na to, kumbaga yung buyers may control dito, medyo aggressive yung volume for buyers and ngayon potential na iti-test niya yung level of resistance, yung next resistance natin. So, ito yung iti-trade natin for 1-hour time frame. So, yung mga level na pwede nating abangan, obvious siya, nagkaroon tayo dito ng volume. Okay? So, yung volume niya for 1-hour time frame. And currently, nasa pullback tayo. Ayan. So, ito yung naging pullback ng 1-hour time frame. Okay? So, yung level na pwede natin abangan, pwede nyo i-test. Kasi ito, nagkaroon tayo. Ito yung na-break niya. And ngayon, ito yung paulit-ulit niyang binabalikan. So, focus tayo dito. Yan. So, ito naman yung support level natin. Actually, nag-react na siya. Medyo nagkaroon tayo ng volume dito. Pero we'll see kasi nasa pullback pa naman din siya. Siguro sa mas lower time frame, like 15 minutes. Ayun. Ito yung volume for 15 minutes. And ngayon, nasa pullback siya. So, wala pa namang reaction for buyers. Siguro, baka maya-maya lang, mga 2 a.m. o 2 p.m. We'll see kung magre-react siya dito. Pero kung walang reaction dyan, dito sa 15 minutes, ito kasi level of 15 minutes, ito yung
potential na kakaroon ng reaction. Okay? Kasi ito yung last naging volume, nagkaroon tayo ng impulsive, and ngayon nasa correction siya. So, tingnan natin kung itong support level ng 15 minutes, magkakaroon tayo ng reaction dyan. Pero kung wala pa rin, walang confirmation, so abangan na lang natin yung iti-test niya ulit yung level. Okay. So, target natin dito, reaction sa support zone, and then target level lang natin sa 4 hours itong resistance zone. Dahil nga nasa sideways, movement tayo. Nagre-range na sa 1 day. Okay? So, hindi tayo pwedeng magkaroon ng mataas na PP. So, kahit 1:2, kung magkakaroon tayo ng reaction dyan, magandang position na rin yan. So, in case may confirmation candle dito, so pwede tayo mag-entry for this level kasi nagkaroon tayo ng paulit-ulit na rejection. So, we'll see kung iti-test niya ulit yan. So, ngayon, waiting pa tayo kung ano yung reaction niya ng pullback na to. Magkakaroon ba tayo ng breakdown dito or breakout for resistance level. Okay? So, yung mga level lang na pwede natin bantayan is ito for 1 hour time frame. Kung walang confirmation, next level na pwede natin bantayan is ito. So, validation lang natin itong last, itong malaking bullish candle na to. So, yung invalidation level natin. So, invalidation level na tama na yung paglulong kung magre-react pa rin talaga siya. So, if pupuntahan niya talaga yung level na yan, so, wait na lang ulit tayo ng next position kung ano ba yung ipapakita niya, long ba or long ba or sell. Okay? So, tapos tayo dito, next naman natin. So, for Euro USD, dito muna tayo. For Euro USD, sa funda, malakas si Euro. So, ngayon, makikita natin for 1 day time frame, no? Nasa uptrend direction tayo. And makikita natin, nasa pullback pa rin tayo, pero nagkaroon tayo ng confirmation candle dito. So, yung support zone natin. Nagkaroon tayo dito ng fake breakdown. And nagkaroon tayo ng aggressive bullish candle ng part na to. Kaso nga lang, hindi ka agad yung sinundan ng another bullish candle. Nilalaro niya pa yung level na to. And walang masyadong volume for sellers naman din. So, good pa rin siya to long. And ang target level lang natin for higher time frame, ito, for resistance. So, connect natin siya sa mas lower time frame. Potential ba magkakaroon na tayo ng position dito? So, for lower time frame, makikita natin na nasa level pa rin talaga siya ng resistance. So, kung pupunta tayo ng 4-hour time frame, nasa neutral phase pa rin talaga tayo for 4 hour. Okay? And ngayon, ito naman, medyo ano pa naman, aggressive yung baga dito sa part na to, nag-react talaga yung buyers. Kaso nga lang, hindi natin pwedeng baliwalain yung volume ng sellers. Volume ng mga sellers. So, mas okay
Actually, sa 4-hour time frame, nagkaroon tayo ng confirmation dito. Kaso nga lang, ang sumunod naman din sa kanya, puro mga indecision candle. Nawala kaagad yung volume. Okay? So, we'll see kung magkakaroon tayo ng position for 1-hour time frame. So, pwedeng yan yung magiging invalidation natin yung confirmation candle. Okay? So, punta tayo ng 1-hour time frame. Dahil nga sa 1-hour time frame, nagkakaroon pa tayo ng reversal from volume to volume. So, ito yung last volume na pinakita ng buyers. Ang level na pwede natin, and ito yung paulit-ulit natin i-test niya for 1-hour time frame. Ito yung potential for support zone natin. Ito naman yung resistance. Ngayon, andito siya. Pinatambayan niya. Resistance. So, andito tayo ngayon sa pullback ng volume na ito. So, yung naging pullback, under pullback tayo sa volume na ito. Okay? So, mas okay na maging malinaw, magkakaroon tayo ng breakout dito, reverse. And then, yung target natin sa 1 day is yung last resistance zone. Hindi natin isagad kahit sa 1 hour yung level, target zone natin. Yan. So, we'll see kung ano yung magkakaroon ng reaction dyan or dito. Pag ganyan, pagbababaan niya yan, so invalid na itong volume for buyers. Pero ngayon, based naman din sa reaction niya, under pullback pa rin tayo. So maganda, magkaroon tayo dito ng retest ulit for support zone. So for this pair, long position yung hinahanap natin dahil sa last volume. Okay? So yung mga level lang na pwede nating antayin, itong support zone or breakout dito, then retest. Continue. Yung target level. Okay? So, next is BTC USD for Bitcoin. Nakikita natin for higher time frame tayo sa 1-day time frame. So, for Bitcoin, makikita naman natin na uptrend pa rin talaga tayo dahil dito. Okay? So, ngayon, currently, si Bitcoin nasa pullback. So, yung level for 1 day, ito yung zone natin. Ito yung support zone natin for 1 day time frame. Siyempre, yung resistance natin is yung last high. So, naman yung resistance zone natin. So, ngayon, nag-react siya sa support level natin. Pwede rin tayo gumamit dito ng feed to measure kung ang level yan. So, nasa 0.3, gitna ng 0.3 and 0.5. Okay? So, ngayon, wala pa namang confirmation na magkakaroon ng reversal, pero tingnan natin sa mas lower time frame. So, dito, dahil nga nagkakaroon na under pullback pa rin siya, dito pa rin, bias pa rin dito is long, pero wait pa rin tayo for volume ng buyers kasi nasa pullback pa rin talaga siya. Hindi natin pwede i-counter kung kumbaga hindi pa pinapakita na buyers are in control. So, last volume for 4-hour time frame ito. And ngayon, nasa sideways tayo sa part na to. Okay? So, ngayon, mukhang yung pinapakita niya sa part na to, pullback sa volume. Ito yung last volume sa 4-hour. Okay? And then, ito, sa pullback yung pinapakita. So, mas okay kung magkakaroon man tayo ng, kasi nga, ang bias nga natin is long, mas okay na i-break niya ito. For target level. So, target zone natin is yung all-time high natin.
So, if i-break niya naman ito, so sa part na to, no, hindi pa kasi gaanong sobrang volume yung, kumbaga, nag-drop siya sa support zone, kaso hindi nagbigay ng, kumbaga, confirmation, hindi para kasi sa akin, hindi to totally, ano talaga, aggressive bullish candle. Okay? Kasi hindi siya gaanong kalaki for confirmation. So, for me, neutral muna tayo dito kay Bitcoin kasi potential na pwede niya pang i-continue for downside. Okay? Pero kung i-break niya ito, so we'll see. Try natin yung retest sa level. Okay? So, connect natin sa 1-hour time frame if magkakaroon ba tayo ng position for Bitcoin. So, tingnan natin, no? Yung galaw ngayon ni Bitcoin, ito, pang pullback talaga siya. Walang masyadong volume for buyers. Parang balance lang, buyers and sellers. And yung last volume na pinakita niya, sellers. Ayan, ito yung volume for sellers. So, kailangan muna natin i-invalid muna itong volume for sellers. Okay? Kasi mahirap na kung maglo-long tayo, then hindi pa naman sinasabi na pumapasok na yung volume for buyers. Okay? Ngayon kasi medyo balance pa. So, check natin if magkakaroon ng retest dito sa support zone. Maganda, magkakaroon lang tayo ng long position. Tingnan natin kung magkakaroon ng reaction ulit dito, confirmation candle. And then, laruin lang natin ito lang yung target level natin. Ulit. Okay? Kung magkakaroon lang tayo ng confirmation dito. Tulong. Ngayon kasi nasa gitna siya. Okay? So, next natin is Euro GBP. So, for Euro GBP, ito yung pair, yung Euro kasi ngayon is malakas sa funda natin. So, for Euro GBP, tinaka ko to kasi maganda siya for entry today. For minor pair. So, sa part na to, karoon tayo ng bias natin, trend direction, subtrend. And then, magka-buyers ay control pa naman din for higher time frame. And then, dito sa 4-hour time frame, no, meron tayong zone na paulit-ulit niya tinitext. So, ito yung naging support zone natin. Naging resistance zone natin. So, sa part na to, yung pinapakita niya is volume for sellers, pero mabilis yung balik ng volume for buyers. Okay? So, potential, pwede niyang i-test itong level ulit ng resistance. And may room for take profit pa naman siya for lower time frame, 1-hour time frame. So, dito natin naabangan for 1-hour time frame. So, dito, sa pair na to, long position dahil sa volume na to. So, sabayan lang natin kung ano yung pinapakita ng market. And then, yung target level natin, ito lang. Target zone. So, ngayon, nasan ba ngayon? Nasa pullback tayo. Yan. So, and meron tayo dito, itong level natin, pwede natin i-measure. Makikita natin, nagkaroon tayo ulit na reaction sa 0.3. Pwede natin i-support zone ito. Yan. So ngayon, nasa pullback pa rin tayo, and kung magkakaroon lang tayo ng reaction or retest ulit sa support zone, maganda to enter long. Ayan. So, ayan na yung target natin.
And kung magkakaroon naman tayo ng confirmation candle dito, abangan natin yung next candle mo. Okay? So, target lang ng 1:1 or 1.5. Tapos, invalidation lang natin itong level na to. So, dito, kung saan yung confirmation. Pwede itong level na to. Okay, pwedeng ganito yung position natin. Magkakaroon tayo. Yan. 1:2 nga. Ayun, pumasok nga for 1:2. Yan. So, pwede natin abangan itong support zone natin. So, enter long position. Dahil nasa pullback tayo. Pero makikita natin, no, sa pullback niya, retest na itong ginagawa. So, need na lang natin ang confirmation. Volume, kaso nga lang, hindi na kaagad nasundan, nag-consolidate siya sa part na to, hindi na nasundan ulit ng another bullish candle. So, ito yung question ngayon. Kung iti-test niya pa itong support zone or magkakaroon tayo ng confirmation dito para matapos itong consolidation. Then pumasok, continues. Ayan. So, ito lang yung chart read natin, chart insight natin for today. So, kung hindi pasok sa criteria nyo or hindi pasok itong pair sa analysis nyo, huwag nyo i-push yung mismong position. Pero kung pasok naman sa inyo, so always risk management lagi. Okay? And see you sa next live natin market update, sorry, for next week. So, thank you guys and trade safe. Bye-bye.